Ano ba itong sleep apnea na yan? Ano ba yan? Okay. Isang uri lang ba yan? At bakit mahalaga na pag-usapan natin yan ngayon? Okay, ang sleep apnea ay ang paghinto ng paghinga habang natutulog ang pasyente dahil ito sa pag-collapse o pagbagsak ng mga tissue sa ating likod ng lalamunan habang tayo natutulog. Ito ay madalas na nakikita natin or napapansin natin sa mga pasyenteng malakas humilik sa gabi as evidence or witnessed by their bed partners. Antukin sa araw at humihinto yung kanilang paghinga sa pagtulog. While they sleep. So why do some people suffer from sleep apnea? Ano yung mga rason bakit yung mga Bakit iba nagko-collapse? bakit yung mga iba hindi naman ganoon? Ano po 'yon? Isa sa mga pangunahing sanhi ng sleep apnea ay ang mabigat na timbang. Yun. Kung ang iyong body mass index o BMI na tinatawag ay more than or equal to 30 kg/m², ikaw ay may risk na mag-develop ng sleep apnea. Pangalawa, sa mga edad, sa mga middle-aged men, sa mga postmenopausal women, at ngayon nakikita rin natin siya sa mga younger individuals because of increasing weight gain, because of sedentary lifestyle. Nakikita rin natin to sa mga pasyente may mga craniofacial anomaly or may mga skeletal deformities, especially sa mga bata, may mga congenital malformation. Sa mga pasyente mayroong mga soft tissue abnormalities, so malalaki yung tonsils, malaki yung adenoids, okay? May mga maliliit yung mga jaw nila, okay? May mga nasal deformities like nasal polyps, nasal deviation, may mga allergic rhinitis. Nakikita rin natin to sa genetics and familial predisposition. So meron din pala yung parang sabihin na natin nasa lahi. May mga hormonal problems din sila. Like may mga hypothyroidism or may mga acromegaly that predispose also of having sleep apnea. Ang dami pala, Ang daming reasons pala, no? So, bakit kailangan natin na tugunan ang sleep apnea? Ano ang maaring mangyari sa atin? What can we suffer from if we do not address ang sleep apnea? Okay, siguro dapat muna nating malaman kung anong kahalagaan ng tulog sa ating kalusugan. Okay? Number one, ang sleep ay ang responsible for healing and repair ng ating cells para magkaroon tayo ng stronger immune system or malakas na resistensya. Ito rin nagiging dahilan kung bakit meron tayong lakas at enerhiya paggising natin sa umaga. And of course, yung better brain functioning, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng decision making, judgment, alertness, mood, di ba? So yun ang dahilan. And of course, it lessen the risk na magkakaroon ng chronic illnesses sa ating katawan. So, kung ang isang pasyente ay naghihilik o humihinto ang kanilang paghinga habang sila natutulog, bumababa po ang kanilang oxygen level. Itong pagbaba ng oxygen level ay nagsisignal po ng mababang oxygen sa iba pang parte ng ating katawan tulad ng utak, ng puso, sa baga at ibang parte ng ating katawan. So pag nalaman or na-detect ng brain natin na mababa ang ating oxygen, nagsisend siya ng signal sa ating utak, nagigisingin niya yung pasyente. So these are what we call arousals. So this is just brief arousals lang siya. Hindi naman kinakailangan natatandaan mo na ikaw ay nagising. Maaring hindi mo matandaan or maaring magising ka. Sometimes sa pasyente, nagsasabi siya parang choking at night or gasping for breath. Okay? So these arousals ang nagiging dahilan para maging putol-putol ang iyong pagtulog. Sleep disturbance. Yes, sleep disturbances, sleep fragmentation, at nagiging mababaw ang iyong pagtulog. It's not well rested. Yes, not well rested. So dahil doon, nag-manifest as what? Antukin ka sa araw. So pag antukin ka sa araw, hindi ka makapag-function properly sa iyong trabaho. Kunyari, mayroon tayong ordinary empleyado na masa lang, no? Masandal lang, tulog na. Akala nila tamad siya, hindi lang nila alam na itong pasyenteng ito ay maaaring sasuffer sa sleep apnea dahil hindi naman maganda ang kanyang pagtulog sa mga nakaraang gabi. So, doktora, how do you, ano yung mga simptomas para mo malaman? Kailangan mo ba sabihin sa kapitbahay mo sa kama, i-record mo nga ako kung humihilig ako? How do you, when you start to suspect, nako, baka may sleep apnea ako, ano yung mga simptomas? Tama po. Meron po tayong tatlong importanteng sintomas na dapat nating tanungin sa ating mga mahal sa buhay. Number one, kung sila ba'y humihilik sa gabi. Pangalawa, kung humihinto ba ang kanilang paghinga habang sila'y natutulog. At pangatlo, kung sila ba'y antukin kinabukasan. Meron pa mga ibang sintomas. Paggising sa umaga, feeling nila pagod na pagod sila,
tired or unrefreshed yung kanilang sleep, irritable, pagising sa umaga, tuyo yung lalamunan at saka yung bibig. Meron din sa mga symptoms na depressed sila or anxious sila. Poor yung kanilang mga learning, memory at saka attention. Sa mga kalalakihan, nagiging dahilan rin ito para magkaroon ng pagbabago sa kanilang sexual relationship sa kanilang mga partners. Because? Bumababa po kasi ang kanilang libido. Kasi Yes, sa mga kalalakihan. hindi sila well-rested rin. Yes. Oo. At ihiri sila ng ihi sa gabi. No? Sa mga bata naman, nagkakaroon ng mga bedwetting, yung mga manifestation nila. So, nagiging fragmented yung kanilang pagtulog. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.